Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." "Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh?" tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. "Inilabas mo kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop." Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. "Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin." Sumagot si Yahweh, "Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao." Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pagkikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Joshua ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama ni Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa naman, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dito'y natalo ni Joshua ang mga Amalekita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Joshua na lilipulin ko ang mga Amalekita." Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, "Itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita." Nabalitaan ni Jethro, biyenan ni Moises at pari sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, "Ako'y dayuhan sa lupaing ito." Ang pangalawa namay Eliezer sapagkat ang sabi niya, "Tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Faraon." Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, "Darating ako diyan, kasama ang iyong asawa at dalawang anak." Kaya't sinalubong sila ni Moises, nagbigay galang siya sa biyenan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo at kung paano iniligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh
at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, "Purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita." At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyenan ni Moises. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, "Ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapong nakapaligid sa iyo?" Sumagot si Moises, "Mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katuwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos." Sinabi ni Jethro, "Hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili, pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa iyo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin. At ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50 at 10. Sila na nga ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gagawin. Kung ganoon ang gagawin mo na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan." Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyenan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa 10,000, sa 100, sa 50 at sa 10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Ang mga Israelitay nakarating na sa ilang ng Sinai noong unang araw ng 3 buwan buhat nang umalis sila sa Ehipto. Mula sa Rephidim, nagpatuloy sila sa ilang ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, "Ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita." Kaya tinipon ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Sila na may sabay-sabay na sumagot, "Susundin namin ang lahat ng iniutos ni Yahweh." Si Moises ay nagbalik kay Yahweh at sinabi,
Patayin kahit magtago pa siya sa aking altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagpili o alipinin ay dapat patayin. Sino mang magmura sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ang manuntok o mamukpok ng bato sa pag-aaway ay hindi paparusahan kung ang sinuntok o pinukpok ay hindi namatay at muling nakalakad kahit nakatungkod. Ngunit kung ang sinuntok o pinukpok ay maratay, siya ay aalagaan ng nanakit at babayaran pa ang panahong hindi niya naipagtrabaho. Kapag sinaktan ng isang tao ang kanyang alipin, maging babae o lalaki at ito'y namatay noon din, paparusahan ang taong iyon. Ngunit kung ang alipin ay mabuhay ng 1 o 2 araw, hindi paparusahan ang amo sapagkat kaniyang ari-arian ang alipin. Kung ang nag-aaway ay makasakit ng nagdadalang tao at dahil dooy nakunan ito, ngunit walang ibang pinsala, ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihilingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng mga hukom. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ng nakasakit. Buhay din ang kabayaran sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, at galos sa galos. Kapag pinalo ng amo ang kanyang alipin, lalaki o babae, at ito'y nabulag, palalayain niya ang aliping iyon bilang kabayaran sa mata nito. Ganoon din ang gagawin kung mabungi ng amo ang ngipin ng kanyang alipin bilang kabayaran naman sa ngipin nito. Kapag ang isang baka ay nanuwag at nakapatay ng tao, babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Ngunit huwag kakainin ang karne nito. Walang pananagutan ang may-ari ng baka. Kung ito'y dati nang nanunuwag, ngunit pinabayaan pa ng may-ari, matapos tawagin ng kanyang pansin, papatayin ng baka, gayon din ng may-ari kapag nakapatay ang baka. Gayunman, kung lalagyan ng halaga ang buhay ng namatay, babayaran ito ng may-ari at hindi na siya papatayin. Kahit bata ang mapatay ng baka, iyan din ang tuntunin. Kung alipin ang napatay sa suwag, ang amo ng alipin ay babayaran ng may-ari ng baka. 30 pirasong pilak ang ibabayad at babatuhin ang baka hanggang sa mamatay. Kapag naiwang bukas ang isang balon, o kaya'y may humukay ng balon ngunit hindi tinakpan, at may baka o asnong nahulog doon, ang nahulog na hayop ay babayaran ng may-ari ng balon, ngunit kanya na ang hayop. Kapag ang napatay naman sa suwag ay baka ng iba, ipagbibili ng nanuwag at ang pinagbilhan ay paghahatian ng 2 may-ari.
pati ang karne ng bakang napatay. Ngunit kung ito'y dating nanunuwag at hindi kinulong ng may-ari, papalitan niya ang napatay na baka at ito na may kanya na. Kapag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o pinagbili, papalitan niya ito. 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nawawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng mga pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y mahuli. Kung hindi naman mahuli ang nagnakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pang-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang ng aangkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan, ang upa ang magiging kabayaran. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin, sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapuputan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabibiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, papakinggan ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastangin ng Diyos, ni mumurahin
ang mga pinuno ng inyong bayan. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inaning butil, alak na mula sa katas ng ubas, at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog din ninyo sa akin ang panganay ng inyong mga baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggang sa 7 araw mula sa kapanganakan. Sa 8 araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili, kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo iyon sa mga aso. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katut. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ng mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan, sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin, at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tatamnan, at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap, at ang matira ay ipaubayan na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong manalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang mga pangalan. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin nang walang dalang handog. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin. At huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ng taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko, at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelte kayo sa kanya.
Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo, at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyurakan o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging kinamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin, at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang nakukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway, at palalayasin ko ang mga Hivita, Cananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paalising lahat sa loob ng 1 taon, para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo, at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga roon, at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahing kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Iyon ang magiging simula. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito sa bundok, isama mo sina Aaron, Nadab, Abiho at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin, ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok. Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may sabay-sabay na sumagot, lahat ng iniutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pagkikipagkasundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay sa malalaking mangkok, at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisika ng mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pagkikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abiho at ang 70 pinuno ng Israel. Dooy, nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos, at sila'y kumain doon at uminom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito, maghintay ka, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Joshua. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel,
Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Har. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang ika-7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok, at unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kaloob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Ito ang kanilang ihahandog: ginto, pilak, tanso, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, mga pinong telang lino at hinabing balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula, mainam na balat, at kahoy na akasya, langis para sa ilawan, at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Maghahandog din sila ng mga alahas na kornalina at mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ephod at sa pektoral ng pinakapunong pari. Ipagpagawa mo ako ng santuaryo na titirhan kong kasama nila. Ang santuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo." Sa bundok ng Sinai ay nakipag-usap si Moises sa Diyos, at sinabi ng Diyos sa kanya ang mga dapat niyang gawin at sabihin sa mga Israelita. Inutusan ng Diyos si Moises na gawin ang kaban ng tipan, ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos, ang lalagyan ng ilaw, ang tabernakulo ng Diyos, ang altar at ang bulwagan ng tabernakulo nang ayon sa planong ibinigay sa kanya ng Diyos. Halos lahat ng mga ito ay ginamitan ng ginto. Sinabi rin ng Diyos kay Moises ang proseso ng paggawa ng espesyal na damit para sa mga paring hihirangin ng Diyos. Ang mga damit na ito ay tinawag na ephod at pektoral, at may mga iba pang kasuotan para sa mga pari. Sinabi rin ng Diyos kay Moises na hihirangin nitong pari si Aaron at ang mga anak nitong mga lalaki. Itinuro din ng Diyos kay Moises ang tamang proseso sa paghahandog ng mga hayop na ihahandog sa Diyos. Sinabi rin ng Diyos kay Moises ang mga dapat gawin sa paggawa ng altar na sunugan ng insenso, ang buwis na kukunin sa mga tao para sa paggawa ng templo, ang paggawa ng palangganang hugasan at ang paggawa at paggamit ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Har na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok, at nalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholayab, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang silang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaban ng tipan, ng luklukan ng awa, at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkaing butil at ng lahat ng kagamitan nito, ng ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng insenso, ng altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak,
Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito'y magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito, at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon, sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa, at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin, sagot ni Aaron. Ganoon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman, at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y, iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Nagmakaawa si Moises kay Yahweh, huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit, at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik mula sa bundok, dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na sila, narinig ni Joshua ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, may ingay ng labanan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya
Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katikas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya't tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ng mga alahas. Tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon." Nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. At naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh." At lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo, at patayin ang lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sinuman." Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Sinabi ni Moises, "Ngayoy, inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid, kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, "Napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot si Yahweh, "Kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo, at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." At pinadalhan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Aaron. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umalis na kayo rito at magtuloy sa lupaing aking ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay ko sa kanilang lahi. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Perezeo, Hivita at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo." Nang malaman ito ng mga Israelita, labis silang nalungkot at isamay walang nagsuot ng alahas, sapagkat sinabi ni Yahweh kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na matitigas ang ulo nila. Baka kung ako ang sasama sa kanilang paglalakbay, ay malipol ko lang sila. Ipaalis mo ang kanilang mga alahas, at pagkatapos ay magpapasya ako kung ano ang gagawin sa kanila." Kaya't mula sa bundok ng Sinai, hindi na sila nagsuot ng alahas. Nakaugalian na ni Moises na itayo ang tabernakulo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong toldang tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais sumangguni kay Yahweh. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita ay tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitignan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap, at mula rooy
makikipag-usap sa kanya si Yahweh. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, pumupunta naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at dooy yumuyuko at sumasamba. Ang pagkikipag-usap ni Yahweh kay Moises ay harap-harapan tulad ng pagkikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Joshua, ang lingkod niya. Sinabi ni Moises kay Yahweh, "Iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo, ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. Kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin para malaman ko upang patuloy kayong malulugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, "Kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo, sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita," sabi ni Yahweh. Kaya't hiniling ni Moises, "Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Makikita mong lahat ang aking kaluwalhatian at bibigkasin ko sa iyo ang aking pangalan. Yahweh, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagkat tiyak na mamamatay ang sinumang makakakita niyon. Dito sa tabi ko'y may matatayuan kang bato. Pagdaan ng aking maningning na kaluwalhatian, ipapasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha," sagot ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tumapyas ka ng 2 batong tulad noong una at isusulat ko roon ang nasa mga tapyas na batong binasag mo. Bukas, gumayak ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama kahit sino. Walang pupunta, isa man sa bundok, at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon." Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng 2 bato at dinala ang mga ito kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moises at sinabi niya, "Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa 3 at 4 na salinlahi." At mabilis na lumuhod si Moises at sumamba kay Yahweh. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami, kahit na po matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Sinabi ni Yahweh, "Makikipagkasundo akong muli sa bayang Israel. Sa harapan nilang lahat ay gagawa ko ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang mga iniutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Cananeo at Heteo, Perezeo, Hivita
at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga daratnan ninyo roon, sapagkat iyon ang magiging patibong na ikapapahamak ninyo. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuing Diyos. Huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan na ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng babaeng taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal at sasamba sa mga ito. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang leeg. Tutubusin din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw kayo'y magpapahinga, maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o ng pag-aani. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tolda tuwing matatapos ang taon. 3 beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa Panginoong Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampalsa ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong mga pinakamainam na unang ani ng inyong bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, "Isulat mo ang mga sinabi ko, sapagkat ito ang mga tuntunin ng pagkikipagtipan ko sa iyo at sa Israel." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom. Isinulat ni Yahweh sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pagkikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, ngunit tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga namumuno sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit kay Moises ang lahat ng Israelita at sinabi niya sa kanila ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinalukbungan ni Moises ang kanyang mukha. Tuwing makikipag-usap at haharap siya sa presensya ni Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas dito, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha, kaya tatakpan niya muli ito hanggang sa muli niyang pagkikipag-usap kay Yahweh. Dinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi ang lahat ng utos sa kanila ng Diyos, at lahat ng iyon ay kanilang ginawa. Mula sa paggawa ng toldang tipanan, kaban ng tipan, mesa ng tinapay na handog sa Diyos, ang ilawan, ang paggawa sa altar na sunugan ng insenso, at ang langis na pampahid at ang insenso, ang palangganang tanso, at ang bulwagan ng toldang tipanan,
hanggang sa paggawa ng mga kasuotan ng pari. Sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga tuntunin tungkol sa iba't ibang uri ng paghahandog, tulad ng kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog, handog na pagkaing butil, handog na pangkapayapaan, handog para sa kasalanang di sinasadya, at handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Pagkatapos nito ay itinalaga sina Aaron at ang mga anak nitong lalaki at ang salinlahi nito bilang mga pari ng Diyos. Sila ang inatasan ng Diyos na mamahalan ng handog ng mga tao para sa Diyos, at sila rin ang magbabantay sa toldang tipanan araw at gabi. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito yung iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, "Ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh. Dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao." Hindi nakaimik si Aaron. Kaya't ipinatawag ni Moises sina Misael at Elzaphan, mga anak ni Uziel, na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, "Alisin ninyo sa harap ng santuaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo." Lumapit ang dalawa at inilabas nga nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, "Huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari, kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila'y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan, sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod." At sinunod naman nila ang iniutos ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa ninyo iyon. Ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi, at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng iniuutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa sambayan ng Israel." Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawa pang anak niyang natitira, sina Eleazar at Itamar, "Kunin ninyo ang natira sa handog na pagkaing butil kay Yahweh at gawing tinapay na walang pampalsa. Kakainin ninyo ito sa tabi ng altar, sapagkat ito'y ganap na sagrado. Kakainin ninyo ito sa isang banal na lugar, sapagkat ito ang bahaging para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki mula sa pagkaing inihandog kay Yahweh. Ito ang iniutos niya sa akin. Ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae. Kakainin ninyo iyon sa isang sagradong lugar ayon sa tuntunin, sapagkat iyo'y kaloob sa inyo bilang bahagi mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Ang dibdib at ang hitang binanggit ay dadalhin nila sa altar kasama ng mga tabang susunugin at iaalay bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, ito'y ibibigay sa inyo. Ang tuntunin na ito ay panghabang panahon ayon sa utos ni Yahweh." Nang siyasatin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan, natuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, "Bakit ninyo kinain sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibinigay sa inyo para kumatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Yahweh upang sila'y patawarin niya sa kanilang kasalanan? Sapagkat ang dugo niyon
ay hindi dinala sa loob ng santuaryo. Dapat sana'y kinain ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan, gaya ng ipinag-utos ko. Ngunit sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin. Ngunit ito pa ang aking sinapit. Kung ako ba'y kumain ngayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging karapat-dapat sa paningin ni Yahweh? Sumang-ayon si Moises sa mga sinabing ito ni Aaron. Sinabi ni Yahweh kay Moises, magpagawa ka ng 2 trompetang yari sa pinitpit na pilak. Gagamitin mo ang mga ito sa pagtawag ng pagpupulong ng taong bayan o kung kailangan ng magpatuloy sa paglalakbay ang buong Israel. Kapag hinipan mo ng sabay, ang buong Israel ay magtitipon-tipon sa harap ng toldang tipanan. Kapag isa ang hinipan, ang mga pinuno ng bawat angkan ang haharap sa iyo. Pag-ihip ng unang hudyat, lalakad ang mga liping nagkampo sa gawing silangan. Sa ikalawang pag-ihip, lalakad naman ang mga nakahimpil sa gawing timog. Kapag dapat tipunin ng mga kapulungan, hihipan mo ng matagal ang trompeta. Ang iihip ng trompeta ay mga anak ni Aaron. Susundin ninyo ang mga tuntuning ito habang panahon. Kapag nilulusob kayo ng inyong kaaway, hipan ninyo ang mga trompeta bilang hudyat upang tulungan at iligtas kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Sa inyong mga pagdiriwang, tulad ng pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, hihipan din ninyo ang trompeta habang inihahain ang handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Sa gayon, aalalahanin ko kayo at tutulungan. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. Nang 20 araw ng 2 buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto, ang ulap ay pumaitaas mula sa ibabaw ng tabernakulo. Dahil dito, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita hanggang ang ulap ay tumigil sa ilang ng Paran. Ito ang una nilang paglalakbay mula nang ibigay ni Yahweh kay Moises ang mga tuntunin ukol dito. Nauuna ang pangkat sa ilalim ng watawat ni Juda ayon sa kani-kanilang lipi at sa pamumuno ni Naason na anak ni Aminadab. Si Natanael naman na anak ni Zuar ang pinuno ng lipi ni Isakar, at si Eliab na anak ni Helon ang nangunguna sa lipi ni Zebulun. Kapag nakalas at naihanda sa pag-alis ang tabernakulo, susunod ang mga anak ni Gerson at ni Merari na siyang nagpapasan ng pinaklas na tabernakulo. Kasunod ang pangkat ni Ruben ayon sa kanya-kanyang angkan at pinangungunahan ni Eluzur na anak ni Sedior. Ang lipi naman ni Simeon ay pinangungunahan ni Selumiel na anak ni Zurisaday at ni Eliasaph na anak ni Deuel naman sa lipi ni Gad. Kasunod ng pangkat ni Ruben ang mga Levita mula sa angkan ni Kohat, dala ang mga sagradong bagay. Pagdating nila sa susunod na pagkakampuhan, muli nilang itatayo ang tabernakulo. Kasunod naman ang pangkat ni Ephraim ayon sa kani-kanilang angkan sa ilalim ng pamumuno ni Elisama na anak ni Amyud. Ang lipi ni Manases ay pinamumunuan ni Gamaliel na anak ni Pedazur, at ang lipi ni Benjamin ay pinangungunahan naman ni Abidan na anak ni Gideoni. Ang pangkat ni Nadan ang kahuli-hulihan at siyang nagsisilbing tanod na nasa huling hanay. Sila'y pangkat-pangkat din ayon sa angkan at pinangungunahan ni Ahiezer na anak ni Amisaday. Ang pinuno ng lipi ni Asher ay si Pagiel na anak ni Okran, at ang pinuno naman ng lipi ni Neftali ay si Ahira na anak ni Enan. Ganito nga ang ayos ng buong Israel tuwing sila'y magpapatuloy sa paglalakbay. Kinausap ni Moises si Hobab na anak ni Ruel na Midianita, isang kamag-anak ng asawa ni Moises. Ang sabi niya, "Sumama ka sa amin patungo sa dakong ibinibigay sa amin ni Yahweh at bibigyan ka namin ng kasaganaang ipinangako niya sa amin. Hindi na ako sasama sa inyo
sapagkat nais kong bumalik sa aking mga kamag-anak. Sumama ka na sa amin sapagkat kabisado mo ang pasikot-sikot sa ilang. Maituturo mo sa amin kung saan kami maaaring magkampo. Pagdating natin doon, babahaginan ka namin ng anumang pagpapalang ibibigay sa amin ni Yahweh, sabi ni Moises. At mula sa bundok ni Yahweh, naglakbay sila ng 3 araw. Ang kaban ng tipan ay iniuna sa kanila ng 3 araw para ihanap sila ng lugar na pagkakampuhan. Kung araw, nilililiman sila ng ulap ni Yahweh habang naglalakbay. Tuwing ilalakad ang kaban ng tipan, ito ang sinasabi ni Moises, "Magbangon ka Yahweh, kaaway ay pangalatin. Itaboy mo ang iyong mga kaaway, at magtatakbuhan sa takot ang lahat ng napupuot sa iyo." At kapag inihihinto na nila sa paglalakbay ang kaban ng tipan, ito naman ang sinasabi niya, "Manumbalik ka Yahweh sa libu-libong angkan ng Israel." Dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito, nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy, at ang lugar na iyo'y tinawag nilang Tabera sapagkat nagliyab doon ang apoy mula kay Yahweh. Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, "Kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, nahihingi lang ang isda at naaalaala ba ninyo ang pipino, pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Nanghihina na tayo ngayon. Walang makain dito, kundi ang manang ito. Ang mana ay parang buto ng kulantro at kakulay ng bedilyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito o binabayo. Kapag niluto, ito'y lasang tinapay na sinangkapan ng langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi." Narinig ni Moises ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh, kaya't nanlumos si Moises. Itinanong ni Moises kay Yahweh, "Bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila, tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak, hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan sa kakahingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, iyong mga kinikilala ng kanilang lipi, at isama mo sa toldang tipanan. Pagdating ninyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda nila ang kanilang mga sarili, sapagkat bukas ay makakakain na sila ng karne." Nagrereklamo na naman sila. Itinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain, kaya bukas ibibigay ko sa kanila ang pagkaing gusto nila. Hindi lamang para sa 1, 2, 5, 10 o 20 araw ang ibibigay ko sa kanila, kundi para sa isang buong buwan. Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa sila at magkandasuka sa pagkain nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nilang mabuti pang hindi na sila umalis sa Ehipto." Sumagot si Moises,
Lahat-lahat ng kasama ko'y 600,000 at sinasabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa buong buwan. Kahit napatayin ang lahat naming hayop o mahuli ang lahat ng isda sa dagat, ay hindi sasapat sa ganito karaming tao. Sinabi ni Yahweh, Moises, mayroon ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di, ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Lumakad na si Moises at ibinalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan nga niya ng espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo. Eldad ang pangalan ng isa at Medad naman ang isa. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng espiritu ni Yahweh, kaya sila'y nagpahayag din tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nagita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises, bakit di po ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ng espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita. Si Moises at ang 70 pinuno ng Israel ay nagbalik na sa kampo. Si Yahweh ay nagpadala ng hanging may tangay na laksalaksang pugo mula sa kabila ng dagat. Ang mga ito ay nagliliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas ng kanilang lipad mula sa lupa, at ang lawak ay 1 araw na lakarin sa kabi-kabilang kampo. Lumabas ng kampo ang mga Israelita at nanghuli ng pugo hanggang kinabukasan. Ang pinakakaunting nahuli ng isang tao ay aabot sa 10 malalaking sisidlan. Ang mga ito ibinilad nila sa paligid ng kampo. Ngunit bago pa lamang nila ito kinakagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at siya'y nagpadala ng isang kakilakilabot na salot. Ang lugar na iyon ay tinawag na Kibrot Hataava sapagkat doon nalibing ang mga taong naging hayok sa karne. Mula noon, nagpatuloy sila ng paglalakbay hanggang sa Hazerot. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises dahil sa babaeng kusita na kaniyang pinakasalan, sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kas. Ang sabi nila, sa pamamagitan lang ba ni Moises nagsasalita si Yahweh? Hindi ba't sa pamamagitan din natin? Narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba, higit kanino mang nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Sinabi niya, magpunta kayong 3 sa toldang tipanan. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliming ulap at tumayo sa pintuan ng toldang tipanan. Tinawag niya sina Aaron at Miriam. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kung ang sino may nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pangitain at kinakausap ko siya sa panaginip. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambahayan. Kinakausap ko siya ng harap-harapan at sinasabi ko sa kanya ang lahat sa maliwanag na paraan, hindi sa pamamagitan ng talinghaga, at siya lamang ang nakakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Nang mawala na ang ulap sa ibabaw ng toldang tipanan, si Miriam
ay nagkaroon ng mapuning sakit sa balat na parang ketaw. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, "Kapatid ko, huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang pinanganak na nabubulok ang kalahati ng katawan." Kaya nakiusap si Moises kay Yahweh, "O Diyos, pagalingin mo sana ninyo si Miriam." Ngunit ang sagot ni Yahweh, "Kung siya'y turaan ng kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Hayaan ninyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo." Kaya si Miriam ay 7 araw na nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi nakakapasok ng kampo si Miriam. Mula sa Hazerot, patuloy silang naglakbay. Pagdating sa ilang ng Paran, ay nagkampo sila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmanan ng Kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya't mula sa ilang ng Paran, isinugo niya ang mga pinuno upang magmanman. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa Kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Joshua. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. "Sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tignan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti. Tignan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na muog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tignan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob, at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas." Pagdating sa Kanaan, tinignan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa pasong Hamat. Umahon sila ng Negeb at nakarating ng Hebron, at dooy natagpuan nila ang mga angkan ni Ahiman, Sesai at Talmai. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Pagdating nila sa kapatagan ng Eskol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng 2 tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Eskol dahil sa malalaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, "Pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang lunsod, at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekita ang Negeb. Ang kaburulan naman ay tinitirhan ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo. Mga Kananeo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Jordan." Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, "Hindi tayo dapat magaksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin." Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, "Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila." Ito ang sinabi nila, "Malalaking tao ang nakatira doon, at sinumang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila."
Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya'y sa ilang, kaysa tayo'y patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagin ng ating mga asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbalik. Sina Moises at Aaron ay nagpatira pa na nakikita ng buong bayan. Dahil sa hinagpis, pinunit ni na Joshua na anak ni Nun at Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung malulugot sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghihimagsik laban sa kanya. Magtiwala kayo sa kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapinan niya ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb. Kaya't ipinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Itinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin, samantalang nasaksihan naman nilang lahat ang mga himalang ginawa ko para sa kanila? Padadalhan ko sila ng salot at aalisan ng karapatan sa mana, at ikaw ang gagawin kong ama ng isang bansang higit na marami at makapangyarihan kaysa kanila. Sumagot si Moises, malalaman ng mga Ehipsyo ang gagawin ninyong iyan. Alam pa naman nila na ang Israel ay inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. At kung ito'y sabihin nila sa mga taga-Kanaan, alam din ng mga iyon na ang Israel ay pinapatnubayan ninyo. Alam nilang kayo ay harap-harapang nagpapakita sa Israel at ang bayang ito'y inyong pinapatnubayan sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi. Kung lilipulin ninyo sila, sasabihin ng lahat na nilipol ninyo ang Israel sa ilang, sapagkat hindi ninyo sila kayang dalhin sa lupaing ipinangako ninyo sa kanila. Kaya nga isinasamo kong minsan pa ninyong ipakita ang inyong kapangyarihan tulad ng sinabi ninyo noong una. Si Yahweh ay hindi madaling magalit, mahabagin at handang magpatawad. Subalit hindi niya ipagwawalang bahala ang kasamaan, sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito at patnubayan sila tulad ng inyong ginagawa mula nang sila'y ilabas ninyo sa Ehipto, sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkasala. Sinabi ni Yahweh, dahil sa panalangin mo, pinapatawad ko na sila, ngunit ito ang tandaan mo, hanggang ako'y buhay at nalulukuban ng aking kaluwalhatian ang buong mundo, isa man sa mga nakakita ng himalang ginawa ko ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga pinuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan, kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. Kaya bukas, magpatuloy kayo sa paglalakbay patungong dagat na pula. Lumigid kayo sa ilang, sapagkat ang mga Amoreo at Cananeo ay nasa kapatagan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik?
Sabihin ninyo sa kanila na ito ang ipinapasabi ko. Hanggang buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa ilang, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid ay iyong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun. Ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng mga kaaway. Sila ang maninirahan doon, ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay lahat. Ito ang kabayaran ng inyong hindi pagsampalataya. Ang 40 araw na pinagmanman ninyo sa lupaing iyon ay tutumbasan ko ng 40 taon ng pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong iyon. Akong si Yahweh ang may sabi nito, at gagawin ko ito sa masamang bayang ito. Mamamatay sila rito sa ilang. At ang mga espiya na nagbigay ng masamang ulat na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Israel ay nilipol ni Yahweh sa pamamagitan ng salot. Ngunit hindi namatay si Joshua na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jephunneh. Lahat ng bilin ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita at sila'y nagiyakan. Kinaumagahan, nagpunta sila sa ibabaw ng burol. Sinabi nila, "Papunta na kami sa lupaing sinasabi ni Yahweh. Tinatanggap naming kami nagkasala." Ngunit sinabi ni Moises, "Bakit ninyo sinusuway si Yahweh? Hindi ba ninyo alam na hindi magtatagumpay ang ginagawa ninyong iyan? Huwag na kayong tumuloy. Kapag tumuloy kayo, malulupig kayo ng inyong mga kaaway, sapagkat hindi kayo sasamahan ni Yahweh. Ang mga Amalekita at Kananeyo ay naroon sa pupuntahan ninyo, at tiyak na papatayin nila kayo. Hindi ninyo maaasahan ang patnubay ni Yahweh, sapagkat siya'y itinakwil na ninyo." Ngunit nagpatuloy pa rin sila kahit wala na sa kanila ang kaban ng tipan, at hindi nila kasama si Moises. Sinalakay nga sila ng mga Amalekita at mga Kananeyo na naninirahan sa kaburulan. Tinalo sila ng mga ito at tinugis sila hanggang sa Horma.